Malipayong adlaw sa inyong tanan mga igsuon. Sa dili pa ta magsugod sa atong panimbahon, giimbitar ko kamo sa pagpakli sa inyong mga Biblia sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9. Ato kining pakabasahon. Apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maanggon ko ang gahom ni Kristo. Mga igsuon, usa kini kapahinumdom sa ato nga ang tanan gipaluyohan sa atong Dios. Ang grasya sa Dios igo na ug ang iyang gahom gihimo nga hingpit sa kahuyang, sa pagkamadunot ug sa kakapoy. Ang gahom sa Dios labing-labi kakusog sa diha nga kita labing huyang. Nahimo kini nga hingpit sa atong kahuyang tungod nga gisiguro nga siya lamang ang makadawat sa tanan nga himaya. Ang kaligon o gahom pinaagi sa iyang grasya ang nagapadayon kanato sa mga pakigbisog sa kinabuhi. Ug ang atong kinahanglan sa atong kaluyahon mao ang igo nga grasya sa Dios kaysa sa kagawasan lamang sa mga pagsulay. Sa atong kaluwasan, labi nga klaro sa ato nga dili kini tungod sa atong katingalahang estratehiya apan ang iyang mahimayaon ug igo nga grasya. Tungod niini, sa Dios ang tanang himaya, kagihatag niya ang tanan nga mga butang pinaagi sa iyang grasya ug ang tanan nga mga butang alang sa iyang himaya. Magaampo kita? Ang among mahigugmaon nga langit ng amahan, nagpasalamat kami kanimo alang niining adlaw nga imong gihatag nga amo kang masimba o madayig. Nagpasalamat kami kanimo sa imong kaluoy ug grasya nga nagsakop kanamo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Amo kang gidayeg tungod sa imong gahom ug kadako, sa imong kanunay nga pag-uban kanamo ug sa pagpadayag sa imong himaya kanamo. Samtang kami mag-aawit kanimo niini nga kanta, kami nagahatag kanimo og pasidungog ug pagdayeg. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Sa grasya mo, ako nagalakaw. Sa matag adlaw, ikaw nagalantaw. Kapakyasan man, ug mga kadaugan, nagasalig ako sa grasya mo. Ako nagalakaw. Sa matag adlaw, ikaw nagalantaw. Kapakyasan man ug mga kadaugan, nagasalig ako kanimo
Diyos. Katingalahan ang grasya mo, Diyos, nga imong gipaambit kanamo. Halapan kayo ug dili matugkad, pagkataas ug dili hitugnan ang grasya mo, O Diyos. Paayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, ang gugma, pakigdait ug panaghiusa maanaa ka natong tanan sa magapatalinghog kita sa iyang pulong karong kahaponon. Sa walay paglangan kung anaa mo'y mga Biblia, palihog ablihi diha sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 15 padulong sa 20. Ako ning basahon mga igsoon while sundin na lang sa inyong mga mata. Kung wala mo'y mga Biblia, anaa pod ni sa ato ang screen. Sublion ko, Efeso 5, versikulo 15, badulong sa 20. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Ayaw nga paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining mga adlawa. Busa, ayaw kamo pagpakabuang. Paning kamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu, ug sa inyong pagsultianay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayon. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Ang Ginoo panalangin mga igsoon sa iyang pulong nga atong pagaambitan karon, atong iduko atong mga ulo, magampo kita. Labing gamhanan na mo nga Dios, salamat Ginoo sa imong kaayo diri kanamo. Salamat Lord God sa imuhang gugma, sa imuhang kaluoy, ug sa imuhang grasya Lord. Nga imong gibubo diri kanamo Lord, without any reservation Lord God, luyo nga kami dili takos nga modawat ni ini Ginoo. And Lord, ako nagapasalamat sa kaygayonan o pribilehiyo nga imong gihatag kanamo karon diin kami makadaig, makasimba, labi na gyud karon Ginoo sa magapaminaw kami sa imuhang pulong Lord God. Salamat Ginoo nga imo kiming gitagaan ani nga higayon Lord. And Lord, we just want to bless you Lord. We just want to honor you Lord. Tungod sa imuhang dagko ug mga kahibulungang buhat Lord God. And Lord, kami nagaampo Lord God nga ikaw magakuha sa tanan mga hindrances Lord God sa among pagpaminaw, tanan liyok sa kaaway Lord, nga may magbalda ka namo Lord sa pagpaminaw sa imong pulong. Among gihinginlan kini Lord God nga dili kini mahimong mo prosper Ginoo karong kahaponon sa amo ang mga kinabuhi Lord God. Diin among matuhog Lord God ang imuhang mga pulong Lord nga gusto nimong ipaabot diri ka namo o gusto nimong masabtan namo Lord God aron mabuhat namo ang mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri ka namo Ginoo. And Lord, we just want to commit and submit everything to you Lord God. Unsa may among mahimo karong kahaponon Lord, kining tanan Lord God dili sa amo ang kaugalingong katakos kun dili kini Lord God kanimo Lord God kining tanan.
Ikaw, Ginoo, ang mapasidunggan, ikaw ang mahimaya ni ining tanan, Lord God, sa among mga gibuhat karon. And Lord, salamat, Ginoo, sa tanan. Ang ngayon kang tugyanan o ulian sa tanang pasidungog ug paghimaya. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Mga igsoon, karon ang katapusang parte sa atong series aning Episo kapitulo 5 bersikulo 15 padulong sa 20. And last time atong gitun-an ang unang parte sa atong pasayo ang bersikulo 15 padulong sa 17. Diin nagahisgot kita mga igsoon mahitungod sa atong pagkakristohanon nga nag-require og pagkaigmat, pagkamabinantayon o pag-amping. Ngano? Kay gusto sa Ginoo mga igsoon nga atong mapahimuslan ang mga kahigayunan nga iyahang gihatag kanato. Sa unsay rason? Kay ang atong panahon labihan na gyud kadaotan. Maunang nanginahanglan ni og pagkamabinantayon, pagkaigmat o pag-amping. Ug aron mga igsoon atong maaplikar ang kabubuton sa Dios nganhi sa atong mga kaugalingon nga maoy mahimong basihan mga igsoon sa atong pagpanabot. Ug atong miaging Domingo atong tun-an usab ang ikaduhang parte sa atong paseyo mao ang bersikulo 18 nga mauni ang pinaka hinge mga igsoon, pinakabisagra, no? Pasabot siya mao ang pinakatunga diin atong maablihan ang pultahan aning tibuok nga paseyo. Ug maupod ni ang magtudlo kanato mga igsoon sa unsa ang responsibilidad sa usa ka Kristohanon, no? Labi na sa labi-labi kadautan nga panahon. Sa giingon diri sa bersikulo 18, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. O diri nga bersikulo naay duhay kabutang mga igsoon nga gusto sa Dios nga makita nato. The first part of this verse mga igsoon nag-ingon, ayaw kamo paghubog-hubog. Pasabot mga igsoon nga kini usa ka sugo sa Ginoo kanatong tanan nga wala tay maski usa nga pangunahuna nga hayaan sa ato ang mga kaugalingon nga mubuhat aning mga butanga. Kay kita mga igsoon gipanig-iyahan naman kita ni Kristo. Ato nang nahubo ang atong daan nga kinabuhi ug ato na pong nasulob ang bag-ong nga kinabuhi mga igsoon. Ug nagkinabuhi na kita uyon sa pagbulutan ni Kristo. Instead, ang ikaduha nga parte mga igsoon ani nga bersikulo nag-ingon kanato nga tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Pasabot mga igsoon nga atong paninghuaon nga ang atong kinabuhi mapuno o makontrola sa balaang Espiritu ug usa kini ka proseso dili ni nga sa usa lang ka higayon mga igsoon apan day by day, moment by moment. It is a constant mga igsoon to be being broken, constantly yielding ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Dili ni usa ka butang nga mutungha lang, but it is a pursuit. Ug mao ni atong tun-an last time, no? Samara sa pag-ingon mauni ang paagi nga maglakaw nga maalamon sa kalibutan nga puno gyud sa kangit-ngit mga igsoon. Unang ingon siya, pagpakapuno kamo sa Espiritu sa Ginoo. Ayaw kamo, samara mga igsoon, ayaw kamo pagpa-impluwensya sa mga butang nga anaa sa gawas. Apan, be influenced by the person nga nagpuyo kanimo sa sulod. And constantly, moment by moment, it is a constant yielding or yieldedness to Christ mga igsoon. Whatever He desires for us. So often, atong pagpili are between what the world offers and what God offers.
But being filled with the Spirit of God, mga igsoon, is always turning to whatever it is that He offers and whatever it is nga gusto niyang buhaton sa atong kinabuhi. Gusto niyang higugmaon nimo ang iyang pulong. O paghigugma pod sa iyang kabubuton, mga igsoon, labaw sa tanan. And that leads us to our continuation, ani nga paseyo, nga naguluhan, kinabuhing puno sa Espiritu. No? Ang pangutan ng mga igsoon, unsa man ang mga manifestasyon sa usa ka tawo nga puno o gikontrola sa balaang espiritu. Sa lain pa, mga igsoon, unsaon na to pagkahibalaan nga kita puno o gikontrola sa balaang espiritu. Ang tubag, mga igsoon, atong pagatun-an karon. Pag-ingon diha sa bersikulo 19, no? Og sa inyong pagsulti anay, gamita ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit, awiti, ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayod. Versikulo 20, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Naay duha ka manifestasyon, mga igsoon, nga atong makita diri sa matag usa nga kanunay puno sa balaang espiritu o kansang kinabuhi nga gikontrola sa balaang espiritu nga anaa sa sulod sa mga magtotoo. The first one, mga igsoon, is found in verse 19. No? Ang pag-awit o pagkanta is the result of being filled with the Spirit of God. Pag-ingon diri sa 19, mga igsoon, ug sa inyong pagsulti-anay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayot. Mao ni, mga igsoon, ang kinabuhi nga puno sa balaang espiritu. Unsay pasabot niini? Pasabot, mga igsoon, nga ang kinabuhi diin ang kada lugar. Do sa kasing-kasing, diin ang balang espiritu nagpuyo has been opened up. Maabli kini, mga igsoon. Jesus in His light and love, mga igsoon, og sa iyang kinabuhi has permeated those rooms. No? Gi-occupy ni tanan, mga igsoon, ni Hesukristo sa balaang espiritu, mga igsoon. And out of that heart, nga gihinluan sa Dios pinaagi sa iyang balaang dugo, mga igsoon, o gilukop niya sa iyang presensya, comes with a song. Usa ka awit sa atong mga baba o guna-huna. Ang pag-awit, mga igsoon, is just something nga gagawas diri sa atong sulod. Something that the Holy Spirit produces. That music sa ato ang kasing-kasing sa usa ka magtotoo. Dili pasabot, mga igsoon, nga gadaladala ka og tono sa imuhang utok, kundili you can make a joyful noise, a joyful sound. Naay-awit sa sulod sa imong kasing-kasing. Pwede ang usa ka tawo mo ingon, well, naaman ko'y abilidad sa pangkanta. Does that mean that he or she, mga igsoon, is filled with the Spirit? Dili garantiya, mga igsoon, nga gwapo ka o tingog o kabalo ka mo kanta. Maski ang dili kabalo, mga igsoon, they can make a joyful sound. It means that you have a song in your heart. It means that somehow music fills up your life. No may mulukop sa imong kinabuhi, and there is something sa sulod nimo, mga igsoon, that makes sense sa imuhang kinabuhi. There is just that song sa sulod sa nimo nga dili nimo mapugnan, dili nimo ma-explain, mga igsoon, ang kalipay sa imong sulod, mugawas sa imong kasing-kasing. Nagingon ang Salmo Kapitulo 40, versikulo 1 padulong sa 3, mga igsoon, ako kining basahon, naghulat ako nga mapailubon gayud kang Jehova. Ug siya mikiling kanako ug nagpatalinghog sa akong pagtuaw. Versikulo 2. Siya nagkuha usab kanako ug gikan sa usa ka makalilisang
nga gahong gikan sa lapukon nga yanang o gipahamutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa bato og gitanos niya ang akong mga lakang og nagbutang siya sa akong baba. Notice this. Og nagbutang siya sa akong baba og alawiton nga bag-o bisan ang pagdayeg sa atong Dios. Makakita ni ini ang daghan og mga hadlok sila og sila magasalig kang Hiyuba. Bag-o nga awit mga igsoon. It is something nga gibutang sa Dios sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga baba. Now, si Pablo nagpasabot kanila kung unsa, kung asa, o kang kinsa man ikanta mga igsoon, ikakanta ang mga sa mga magtotoo nga puno sa Espiritu. Maning pangutana. Tungod ni ini mga igsoon, gipasabot kini ni Pablo kanila. Atong tukion diri sa atong bersikulo mga igsoon, nga atong pagatun-an diri sa bersikulo 19, aron atong makita gyud mga igsoon kung unsa gyud ni. Una sa tanan, no? Miingon si Pablo, og sa inyong pagsulti anay, sa English pa mga igsoon, speaking to one another. Do you realize mga igsoon nga literally, this is referring to believers as a community. Nalang ko'y gusto i-share sa inyo mga igsoon, all throughout the scripture, imong makita ang mga pagkanta. Labi na pag-awit nga ga-exalt yun sa pangalan sa atong buhi nga Dios. Ga-exalt kang Kristo. Mga pag-awit nga gatuboy o gadayig kaniya. And it is never meant mga igsoon for the unbeliever. It is always meant for the believer. So often atong ginagamit ang pag-awit ni ini as an evangelistic tool mga igsoon. But dili pasabot mga igsoon nga dili ni pwede magamit. Please don't get me wrong mga igsoon ani. Magamit ni siya. But it is not the original purpose mga igsoon ani nga pasayo ni Pablo. It was intended to be amongst us believers of our Lord Jesus. Para ni sa mga magtotoo mga igsoon sa dihang magtapok o mag-uban. Well, the term speaking to one another o pagsultianay, kailangan nato ni masabtan. Ang pulong nga speaking mga igsoon comes from the verb laleo, nga ang pasabot to make a sound, to break the silence. Or it came from the word chatter or babble mga igsoon, sama sa usa ka bata nga sa diyang gatuon sa pag-istorya, no? O gigamit pud ni nga pulong mga igsoon sama sa usa ka huni sa langgam, no? In secular Greek. In its most basic sense mga igsoon, it is simply means to make a sound. So, diri sa atong teksto nga nagastorya may tungod sa pag-awit, it is making sounds. It is a sound that comes from a spirit-filled heart, mga igsoon. So, ang tingog nga makapahimuot sa Dios mao ang tingog nga gikan sa kasing-kasing nga puno sa Espiritu. No? Now, Paul refers to several ways mga igsoon diin kita makakanta sa atong panaghiusa. And he mentions 3 of them mga igsoon, ani nga bersikulo. Una sa tanan, he mentioned mga salmo. Obviously, of course, naatay libro sa mga salmo mga igsoon. O kini nga libro is a wisdom literature. O kini nga mga awit were sung back to the Lord mga igsoon. Naapod tayong mga himno nga gatuboy o nag-isa sa atong buhi nga Dios mga igsoon. O ang pulong nga salmo diri no nga gigamit has the idea of playing music with strings, no? Inubanan ang mga instrumento mga igsoon with strings instrument like guitar,
no? Piano, o daghan pa nga mga string instrument, bandurya, maski unsa mga igsoon. In other words, ang pag-awit, mga igsoon, ang mga pag-awit, kini dinuyugan og instrumento. Mo na pasabot sa salmo. Whether it is string mga igsoon nga mga instruments, no? Sama sa akong istorya kagay na guitar, bass, piano, mga string instrument man na sila. Naapoy tawag nato og blowing instruments mga igsoon. Percussion, no? Naapoy kanang ginadukdok, drums, maski unsa, no, daghan pa nga klase sa mga instrumento mga igsoon. Ug mao ni ang salmo. Sa panahon sa daang tugon mga igsoon, mao kini ilang pamaagi sa pagdayeg sa Ginoo, sa pagkanta, usa kini ka selebrasyon mga igsoon. Sa dihang moawit sila og mga salmo. And that is part also of their worship. In the early days mga igsoon, sa simbahan sa Ephesus, nga nag-evolve even sa atong panahon karon. No? Ug ang ikaduha nga pulong mga igsoon mao ang gitawag tog himno. No? Sa English pa, hymn. However, gamay lang gyud mga igsoon ang kalainan ani sa salmo. Ang himno, no, sa tanang pagtuon nako ani mga igsoon, it refers primarily to the songs of praise, no? Songs of praise ni which in the early church mga igsoon, wala lang sila nag-exalt sa Ginoo, kundi ila pong gituboy, ila pong giisa si Kristo. And nga anak sa Dios mga igsoon, the one who is the embodiment of the Godhead fully. They exalt Christ mga igsoon. Whereas ang mga salmo nag-evolve sa daan pang tugon nga nag-exalt mga igsoon sa Ginoo or the Godhead, no? Ang katibukan. So naatay mga salmo which exalted God always with always to a musical accompaniment mga igsoon. Og naapod tay mga himno, no? Primarily nung nga nag-exalt sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo. That is Him. Of course, this was very appropriate mga igsoon sa early church. But then, naapod tay mga balaang awit. Mao ni ang ikatulo mga igsoon nga gimension ni Pablo diri. No? Mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Sa English pa mga igsoon, spiritual songs. Mauni ang ikatulong nga mga awit sa panaghiusa, which were probably a music nga ga-express og mga espirituhanong kamatuoran mga igsoon, and were inspired sa mga kasing-kasing nga puno sa espiritu mga igsoon, filled with the Spirit. And it appears to be that which was sung mga igsoon sa atong buhi nga Dios. Not just about Him mga igsoon, but everything to do with what His Word has to say sa atong mga kinabuhi. Kung ikaw puno diha sa Espiritu mga igsoon, naagyoy mga pag-awit. Among whom? Among believers. Sa unsang paagi mga igsoon? By making a joyful sound from a Spirit-filled heart. Ngadto sa Dios, sa mga salmo, mga himno, mga espirituhanong mga awit. Ang pangutana, mga igsoon, asa maning nga mga awit gikan? Tan-awon nato ang sumpay sa bersikulo 19 mga igsoon. Pagsultianay kamo ang usa sa usa sa mga pulong sa mga salmo og mga alawiton og sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit, notice here, nga manag-awit og managtugtog nga magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Sa English pa mga igsoon, singing and making melody with your heart to the Lord. The word making melody mga igsoon is again the word psalm or salmo. In other words, making melody, kuhaon nimo ang imong instrumento ug magbuhat ka og tuno pinaagi niini mga igsoon.
It is making music out of something sa imuhang kinasuluran, sa imong kasing-kasing. What Paul is saying here, mga igsoon, it is from the heart. Now, listen, all music that qualifies as a manifestation, mga igsoon, or a symptom sa usa ka tawo nga puno sa Espiritu Santo. It has to come from a spirit-filled heart. If it doesn't come from a heart, mga igsoon, that is under the control of the Holy Spirit or the Spirit of God, forget the talent. Forget all other things, mga igsoon. Why? Because it didn't come from the heart nga puno sa balaang Espiritu. In Ephesians chapter 3, verse 17, mga igsoon, the Word of God says, Let all the rooms of your heart, when those rooms, mga igsoon, those rooms are all allowing Jesus to control aning tanan, then music that comes out of it, mga igsoon, is spirit-filled music. It is the Spirit that makes music, mga igsoon, and imputes music to your heart. The question is, to whom are we to sing? Verse 19, mga igsoon, goes on to say, Og sa inyong pagsultianay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balang awit, awiti, ug dayga sa kinasing-kasing, gayud ninyo ang Ginoo. Mga igsoon, ang tanan nga mga pag-awit sa mga puno sa Espiritu is always directed toward the Lord. Whether it is about Him or to Him, it is all somehow directed, mga igsoon, to the Lord. Kung wala kay kasing-kasing nga puno sa Espiritu, mga igsoon, then forget singing. Why? Because your focus is not on Him to start with. So, one of the first symptoms you have is singing in the heart. Ang ikaduhang nga manifestasyon, mga igsoon, nga makita nato sa matag usa nga kanunay puno sa balaang Espiritu o kansang kinabuhi nga gikontrola sa balaang Espiritu, mga igsoon, nga anaa sa sulod sa atong sa mga magtotoo. The second one is found in verse 20. Ang pagpasalamat. No? Ang pag-awit ang primero, ikaduha, mga igsoon, ang pagpasalamat. Pag-ingon diri sa bersikulo 20, no? Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. There seems to be three attitudes, mga igsoon, towards thanksgiving sa atong kalibutan karon. Especially in Christianity, mga igsoon. First of all, ang pagpasalamat daw is not even necessary na. Why? Because according to some, mga igsoon, they deserve it anyway. No? Ato ning makita sa kasulatan, mga igsoon, kung makahinumdum mo sa pasumbingay mahitungod sa usa ka dato nga buang-buang, no, diya sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 13 padulong sa 20, mga igsoon, who took all his crops, mga igsoon, and stored it, mga igsoon, ngadto sa iyahang barn, and never understanding, mga igsoon, the fact nga dili siya ang nagpatubo ni ini. God grew all those crops, mga igsoon. You know, kung naaman gali mas makasabot sa unsa ang mabuhat sa Dios, mga igsoon, o ang dili mabuhat sa tao, mao ang mga farmers, no? Ang mga mag-uuma. Ang puwindi ra gyud, mga igsoon, nga mabuhat sa usa ka farmer is pagbasok, pagtisok o pagtanom sa liso o punla, mga igsoon. Dili na niya trabaho ang pagpatubo ni ini. The rest is up na dayon sa Ginoo. Pero kini nga mag-uuma nga naa sa istorya, wala gyud naghatag og pasalamat sa Ginoo. For some reason, mga igsoon, iyang gihunahuna man gyud nga ang tanan abot kay nagagikan sa iyang pagpaningkamot.
Mao nang iyang gibutang ang abot niya ngadto sa barn mga igsoon o iya ning gitipigan. Nagingon ang kasulatan diya sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 20 padulong sa 21. Apan ang Dios miingon kaniya, "Uy, buang-buang, niini gayong gabhiuna mamatay ka." Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ingon ang 21 mga igsoon, og mitapos si Jesus pag-ingon. No? Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bakandi alang sa ilang kaugalingon. Apan dili dato sa atubangan sa Dios. Daghang mga tao karon mga igsoon nga wala gyud nagkahatag og pasidungog. Wala gyud naghatag og pasalamat sa atong buhing Dios sa tanang mga butang nga ilang nadawat. Why? Because they think nga deserving sila ani. They think nga ilan ning gi-earn mga igsoon. Siguro naay mga panahon nga dili ta makapasalamat sa Ginoo kay atong Ginoo na o gaka-overwhelmed ta mga igsoon sa atong mga na-achieve. Feeling nato, no? We've made a living sa atong kaugalingon. As if wala tatabangi sa Ginoo mga igsoon. That is why sometimes we think that we deserve sa atong mga achievement. Sa atong mga na-achieve. Why? Because we put effort para ana. Oh no, friend. Naatay sovereign nga Ginoo. Meaning na ay Ginoo that is in control of everything nga maoy naghatag kanato ni ining tanan diri kanato mga igsoon. Angay nato nang hinumdumon sa kanunay. Ikaduha nga attitude mga igsoon mao ang attitude sa usa ka hipokrito, no? Hypocrite. Now, this is a person mga igsoon in scripture who will give thanks sa Ginoo. Pero ang iyahang thanksgiving isama lang sa usa ka singer mga igsoon nga ga-attract lang og attention diha sa iyahang kaugalingon. Wala gyud siya naghatag og matuod nga pagpasalamat sa Ginoo. Pero gusto gyud niya ni iistorya kanunay mga igsoon sa atubangan sa daghan. Pag-ingon diha sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 11 padulong sa 12 mga igsoon. Ang mga Pariseo nagtindog og nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga dili ako hakog, dili ako limbungan, ug dili himabayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo og ikapulo sa tanan kong abot. O tan-awa mga igsoon, mapasalamaton kaayo, di ba? Salamat sa Ginoo nga dili ko inana parihan nila. Gapuasa ko kadua sa usa ka semana. Gahatag ko og mga ikapulo o tithes. Well, big deal kaayo ni mga igsoon. You see, ang iyang pagpasalamat dili tinuod. His thanksgiving was to call attention lang mga igsoon sa tanan niyang nabuhat. So, karon atong nakita ang duha ka rason mga igsoon why we need to understand the word thanksgiving. The word thanksgiving is not from a person who doesn't think that God deserves any of it. And the word thanksgiving mga igsoon is not something to call attention sa imuhang kaugalingon. Sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 15 padulong sa 17 mga igsoon, sa dihang ang napulo ka mga sanglahon o lepers no nangaayo. Pila lang mga igsoon ang ningbalik o nagpasalamat kang Hesus. Usa lang yun mga igsoon. Pag-ingon diya sa bersikulo 15, ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdayig sa Dios sa kusog nga tingog. No? Nihapa siya sa tiilan ni Hesus
ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon katong tawhana. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Usa lang mga igsoon, kasanglahon nga naayo ang ningbalik ug nagpasalamat kang Jesus. Kay nasayod ang masakiton mga igsoon nga kung dili tungod kang Kristo, dili gyud siya makabaton og kaayuhan sa iyahang sakit. You see, gratefulness comes out from a heart that is desperate. Usa ka tawo nga gusto mo kabot sa Dios aron siya makabaton sa iyahang gikinahanglan. O ang Ginoo tungod sa iyahang dakong gugma mga igsoon respond sa iyaha. And that is where thanksgiving comes from mga igsoon. As a matter of fact, it is a word. It is the word eucharisteo. It comes from the word grace mga igsoon. It means a person who is depending on God's grace moment by moment. Muna ang mapasalamaton nga tao. Sama lang ni sa usa ka tawo mga igsoon nga kinabuhi sa mapasigarbuhon nga kinabuhi nga wala siya nanginahanglan sa Dios. O dili na siya muduol sa Ginoo kung naa siya mga problema. Kay gusto niya mga igsoon sulbaron ni sa iyang kaugalingong katakos o sa iyang kaugalingong kahibalo. Na I will tell you, kung mauni ikaw mga igsoon, kung naay mo strike sa imo nga usa ka balatian, sama sa usa ka cancer, no? Nga malignant na tapos wala na ni kaayuhan mga igsoon o naay usa ka traumatic nga sitwasyon sa imong kinabuhi that brings you to the very end sa imong kaugalingon mga igsoon, and you cry out to God, and He is lovingly there mga igsoon to meet you at that exact moment nga wala na gid kay mahimo sa imong kaugalingon. And I guarantee you, brothers and sisters in the Lord, you will have a different idea of what thanksgiving is sa tibuok nimong kinabuhi. Mind you, brethren, only the people who depend on Him, appreciate Him, ug magpasalamat sa iyahang mga igsuon sa tanang gibuhat niya sa kinabuhi sa usa ka tawo. Thanksgiving is a product of a spirit-filled heart. Kung ikaw puno sa Espiritu, mga igsuon, you are grateful sa tanan nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. And notice, kano sa mandi ay mahimong mapasalamaton, mapasalamaton sa iyaha. No? Nag-ingon siya diya sa bersikulo 20 mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Sa English pa mga igsoon, always giving thanks. It means to say, it should be a lifestyle. It is a constant mga igsoon. Or constantly having a thankful heart. No? A grateful heart mga igsoon. And notice also for what we are to be thankful, no? Paul says, sa tanang butang. Sa English pa mga igsoon, for all things. Ato bang na-realize mga igsoon, nga ang Dios naa sa tanang butang sa atong kinabuhi? But have you ever noticed mga igsoon, also in Scripture, how good and bad, no? Good and bad, nag-agi sa usa lang ka dalan. Sama sa usa ka babae nga napugos og pagpakasal kay naburos na daan mga igsoon. Ug ang papa sa babae niingon, mauna gyud ni ang pila ka worst nga panghitabo sa tibuok na akong kinabuhi. Apan mga igsoon, paglabay sa siyam ka bulan ning gawas ang bata, makita nimo ang usa ka lolo nga gabitbit sa iyang apo ug magaingon, mauni ang pinaka-worst nga panghitabo pero tan-awa ang pinakamaayo nga minggawas.
human sa kasakit nga akong nabati. Somehow mga igsoon, ang maayo o ang dautan miagi sa usa lang kaagianan. You see, makapasalamat ta sa Dios mga igsoon sa tanang butang, whether it is good or bad nga mahitabo sa atong kinabuhi. Nag-ingon ang iyang pulong diya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 mga igsoon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. No? Nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya mga igsoon. Katong iyahang mga tinawag sumala sa iyahang katuyuan. Well, notice ang sunod nga pangutana mga igsoon. Asa man nato ipahinungod atong mga pagpasalamat di ay? Pag-ingon diya sa bersikulo 20, no? Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Sa English pa mga igsoon, in the name of our Lord Jesus Christ. Kay kung dili patungod mga igsoon sa gibuhat ni Kristo diri kanato, dili gyud kita makabaton mga igsoon og kinabuhing walay katapusan. Amen. Magpabilin pa unta kita nga walay paglaom. Magpabilin unta kita mga igsoon, paunta kita nga helpless nga mga tao. But because sa iyang gibuhat diri kanato, He is the basis mga igsoon sa tanan natong mga pagpasalamat balik sa Dios. Magsugod sa atong kaluwasan. And going all the way mga igsoon sa atong sanctification. No, diin kita kanunay gilain. Og ang tanan magahatag mga igsoon ug pasidungog kaniya. And through Him, because He is the only means of all God's blessings sa atong mga kinabuhi mga igsoon. And notice, kang kinsa man ta magpasalamat. Pag-ingon diya, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan. Si Santiago, mga igsoon, nag-ingon diha sa kapitulo 1, bersikulo 17, sa Santiago, no, ang tanan maayo o hingpit nga mga gasa, nagikan sa langit, gikan kini sa Dios, nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab mga igsoon. No? Humaupod ni ang ingon ni Pablo sa atong teksto karon diri mga igsoon sa bersikulo 20. Busa ang Dios lamang ang angayan mo dawat sa tanan natong kinasing-kasing nga pagpasalamat. No? Amen? Kung atong sabton gyud ang teksto mga igsoon, siya ra gyud ang angayan sa atong mga pagpasalamat. Kung ang usa ka Kristohanon puno sa Espiritu, no, I'll tell you one thing mga igsoon, naagyod na siya'y awit sa kasing-kasing. Dili man siya maayo mo kanta, but naay sunata sa iyang kasing-kasing. O kana nga sunata mga igsoon, nagatuboy, ug nagaisa, ug nagahatag og pasidungog, ug paghimaya sa buhing pangalan sa atong buhing nga Dios. There is just something that wells up mga igsoon sa pinakasuluran sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Nga dili nato ni makumpel, no mangita gid ni kagawasan mga igsoon. Unsa katahong gyud kung kitang tanan mga igsoon nga mga magtotoo magkahiusa and sought to live a spirit-filled life all throughout mga igsoon sa ato ang mga adlaw. And we get prepared sa atong panimbakon kada Domingo maski sa inaning setup mga igsoon nasayod kita nga ang Ginoo mag-uban kanato. Amen. Tungod sa atong hiniusa nga pagdayeg, pagsimba, no, in spirit, ug pagpasalamat mga igsoon sa iyahang buhing pangalan. Ato lang hinumduman mga igsoon o hinumdumon nga ang pagkapuno sa Espiritu is going to carry its weight mga igsoon now all throughout the rest mga igsoon sa libro.
makakita kita og mga nagkalain-lain nga mga examples mga igsoon sa mga tao under the control of the Holy Spirit of God mga igsoon sa pulong niya. Ang pangutana lang mga igsoon, are you filled with the Spirit of God? Is your life being controlled by God mga igsoon? And are you allowing the Holy Spirit to give you power in the inner man nga wala pa nimo na sinati mga igsoon kaniadto? Maski asa ta mo adto mga igsoon, tanan nga Kristohanon nga puno sa balaang espiritu, people are touched by awareness that there is someone living in us that is divine mga igsoon, nga gusto maanaa pod kanila, nga gusto nilang mabatunan pod mga igsoon. That is the result mga igsoon. You see, being filled of the Spirit of God mga igsoon, you are constantly in the stream, letting the river mga igsoon nga mo flow diri sa ato ang kinabuhi. I hope and pray mga igsoon nga atong nasundan ang atong series diri sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 15 patulong sa 20, diin atong natun-an ang kinabuhi nga controlled sa balaang espiritu mga igsoon. And I hope nga ato ning natuhog, ato ning nasabtan. No? Kaya ang atong kapanahunan karon mga igsoon, nautan biyot. Unang nanginahanglan ta sa kaalam sa Dios. Ug kini nga kaalam maghatag ka nato og kinabuhi, maghatag ka nato og kahibalo mga igsoon nga dili nato pilion ang mga butang nga ato nang gihukas mga igsoon, kundi atong pilion ang mga butang nga atong gisulog mga igsoon, diin kita mapuno sa balaang espiritu, nga kita makontrolar sa balaang espiritu mga igsoon. Diin ang mga manifestasyon sa balaang espiritu nga nagalihok sa atong kinabuhi, mugawas kini mga igsoon sa ato ang mga kasing-kasing, because out of the abundance of the heart the mouth speaks, no? Mugawas yun kini whether we like it or not. Kung unsa ang nasa atong sulod. Ug kini ang mga pag-awit sulod sa ato mga igsoon nga di na to makumpel, di na to mapugnan. Mugawas kini nga sunata sa ato ang kasing-kasing mga igsoon. Diin kita magadayeg, magatuboy sa buhi nga pangalan sa atong buhi nga Dios. And I hope mga igsoon nga ato ning nasabtan ug ato ning hinumdumon sa kanunay mga igsoon, diin kita magalakaw ani nga kalibutan mga igsoon hangtod sa iyang pagbalik, na ato ning magamit o maaplikar sa atong mga kinabuhi mga igsoon, nga always natong hunaw-naon nga kita makabaton og kinabuhi nga puno sa balaan espiritu, nga mao'y magkontrolar sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Ug diri lang ko kutob mga igsoon, kinaot nga mahimo ni natong gabay sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Salamat ug hangtod sa sunod. God bless us all. Mag-ampo kita mga igsoon. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa kaygayonan nga imong gihatag kanamo diin kami Ginoo. Naghiusa sa amo ang mga tingog, sa amo ang mga espiritu Lord God. Diya sa pagsimba, pagdayeg sa imong buhi nga ngalan. And Lord, salamat Ginoo sa pulong nga among nabati karon Ginoo, nga mao'y maghatag ka namo og kinabuhi Lord God, maghatag ka namo og kusog Lord God, nga magpadayon sa kinabuhi nga imong gihatag diri kanamo Lord. And Lord, thank you Lord sa tanan nga imong gibuhat diri kanamo Lord. Ug kami nagpasalamat pud Ginoo sa imo pa yung pagabuhaton sa among kinabuhi Lord, diin Lord God. Kami Lord God makabaton og kinabuhi nga gikontrolar sa balaang espiritu Lord. Lord, salamat Ginoo sa tanan nimong pagpadayag Lord God. Salamat Ginoo sa pag-enlighten sa among una Ginoo. Nga kini makalahatag ka na mong kadasig Lord God, nga magpadayon Lord luyo sa mga kasinatian na mo karon Lord God, nga lisod yun kaayo tungod sa kadautan ani nga kalibutan Lord God. Apan Lord, kami nagpasalamat Lord nga ikaw nagsustain ka namo.
Ikaw naghatag ka na mo og kusog, Lord God, sa pagpadayon, Lord God. And Lord, kami nagkasalig sa imuhang pulong, Ginoo. Nga dili gid ikaw mubiya ka namo, Lord. Dili gid ikaw magpasagad ka namo, Ginoo. Nga imong mga kaanakan. Kanunay ikaw nagabarog, Lord God, diri ka namo, Ginoo. And Lord, salamat sa tanan, Lord God. Ikaw magapanalangin sa akong mga kaigsuunan nga naa sa ilang panimalay karon, Lord. Ikaw mag-bless kanila, Ginoo. Ikaw magpatubo kanila, Ginoo, diha sa pagtuon, Lord God. Diha sa pag-ina, diha kanimo, Ginoo. Isip ilang Dios ug manluluwas. Lord, nga sila ginumutubo sa kahibalo, Lord God. Dili kahibalo sa huna-huna lang, Lord, kundi kahibalo, Lord, mutubo sila sa pagtuod diha kanimo, Ginoo, even Lord God sa relasyon, Lord God. And Lord, salamat sa tanan, Ginoo. Nga imong pagabuhaton, Lord. We know, Lord God, nga ikaw gamhanan nga Dios. You're a sovereign God. You are in control of everything, Lord God. Kanimo lamang namo isalig, Lord God, kining tanan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen.